Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba, abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Attorney PG, good evening. Ay, good evening. Ang ginawa sa studio, giniginawa ko. Huwag mo na sabihin, di ba naka-sleeveless ka ako, hindi na ako gumagalaw. Kaya nga ako nakatingin sa'yo, ang galing mo no? Pag di na ako nagsalita, I think it's time. It's time to bring me to the hospital. Pero ginawi naman talaga. Oo, kaya nga sa energy na lang tayo bumabawi. Ay, well, madami ka nun. Oo nga, hindi ba? Attorney PG, may tanong ako sa'yo. Ano? Huwag ka magagalit, ha? Ay, punong-puno ka ng galang, tandaan mo. Sige na. Okay, Sige na. sige. Pero alam mo tanong yung mga ko, nagsasabing huwag ka magagalit, talagang parang feeling ko, ikagagalit to. Alam mo na ikagalit. baka mamaya mademanda ako, kaya kailangan itanong ko ano muna. Ano yun? Hindi, nung bang ikaw ay, yung galang ba kanino galing yun? Sa asawa mo? Ay, hindi. Sa'yo talaga yun? Sa akin talaga yun. Sa pamilya mo talaga. So, maiden name mo ang Ang surname ginagamit mo? ko ay maiden name ko. Pero ang ang aking married name ay De Jesus. Okay. So, dahil ikaw ay galang, hindi ka ba na tawag dito, binubuli ng mga classmates mo? Ay, ang galang-galang mo, Hindi, ako ang bully. Sabi ko na nga ba, Medyo ganyan nga yung pakiramdam ko, Hindi ako nabubuli. Matapang ako, bata pa lang ako. Really? So, dahil nga, di ba, generic galang, di ba? Sabi niya, galang-galang naman nito. Parang pinaglalaruan yung yung apelyido mo. Sa totoo lang, wala kang ganon. Wala akong nare-recall na ako ay nabully. Oo. Dahil, hindi nila ako kayang ibully. Kasi ako, ang ko dati, ang maiden name ko, Ang. Ayun, isa pa yan. Ang. Siyempre, pag ang ako, delikado yan, alam mo. Kasi, pag ang kasi tiyahin ko dati, nagkaroon ng manliligaw. Liwanag pilido Ang liwanag. Eh, sabi niya, hindi ko talaga pakakasalan yan Kasi actually, magandang yan pwede ka mag-change of name kung ito pa. Change of name kung it brings you humiliation. Ito pa. Mas matindi to. Ano? Parang German. Ano? Hit. Ang hit. Di ba? Oo nga. Mas delikado yan, di ba? Alam mo, ako rin, hindi ko rin pakakasalan. Hindi ko rin pakakasalan yun. Ang galang. Kahit galang kita kamahal, diba? I'm sorry. Diba? Ako rin Kuya, minsan parang hindi na madedevelop yung ang pao. Pero naman yun? Swerte naman ng ampaw. Diba? Sige. Pero ang hit, hindi. Hindi talaga. So kahit anong gawin mo. Kahit remove. Kasing gwapo pa siya ni Piolo. Remove the love. Remove the love sa heart mo. Dahil yan ang pinag-uusapan po natin. Alam niyo po ba na pagka ganyan ho ang inyong apelido, ay pwede mong palitan. I-request. Kung ang iyong apelyido, even your first name, is humiliating or gives you ridicule, then you can have it changed. Kung apelyido, it's a court case, judicial, pero kung first name, it's just an administrative case. Pag first name, pwede palang palitan? Admin lang yun. Lalo kunyari, ang nakasanayan mo ay, ang tawag sa'yo ay ganito, diba? Pwede mo palitan yan. Belat, ganon. Belat. Baka gusto mo belat. Ganon. Parang, di ba? Pangit naman yun. Pangit, di ba? Pangit naman kasi hindi naman talaga natin hindi ko alam kung saan galing yung mga ganong klaseng apelido. Actually, magandang yan. Meron ako napakinggan nung isang araw na karamihan ng ating apelido ay, di ba, napalitan nung tayo nasakop. Ng mga Spaniards? Yes. Pero hindi mga Spaniards. Iba naman hindi naman siya ganun ka-angkit. Kaya yung mga Reyes, Garcia, lahat yung mga naman. Santiago, Okay naman siya. Santos, yan ay pinalitan nila ang ating mga apelyido. Diba? So, ang mga, I think ang sa akin ay talagang Pilipinong pangalan, Galang. Pilipino. Diba? Sige.
Anyway, eto na ang mga magagalang nating mga viewers at televiewers na gustong tumawag at ikaw ay gustong makausap. Oo nga. Kaya ibigay mo na Oo. ang ating kagalang-galang na ating abogado, ang numero. Kung gusto niyo po kaming maging textmate, ay Yeah. chat, hindi, alam mo, textmate sa atin lang yun Oo nga Ngayon eh. sa kanila, chat. Wala na, hindi na Chatmate, uso. Hindi daw tayo chatmate, Gen oo. Z. Oo nga, hindi Okay. tayo Gen Z. Sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga smart naman, it's 0964-770-8807. Just, or pwede naman sa Facebook Live pa rin. Ay, sa ating mga, mag-message na lang kayo. Ayan. Okay. Eto na ang ating first texter na si Clarice. Siya ay 31 years old ng Pasig City. Gusto ko lang po humingi ng legal advice. May utang po sa akin ang ilang iPhone unit. Parang ng ilang iPhone units ang isang tao. Pero ibinenta po niya ito kahit hindi niya pa ako binabayaran. Nagbebenta siya ng iPhone. Okay. So siguro pwedeng pre-love to, second hand, ganyan, no? Ang mas masama po dito, ginagamit pa niya ang mga IDs ng ibang tao na hindi involved o aware sa transaksyon. May hawak po akong contract na pinirmahan namin pero ang naging problema ay nakapag-send po ako ng demand letter na hindi pala galing sa tunay na abogado. Gusto ko lang pong itanong kung anong kaso pwede kong isampa laban sa kanya at kung may posibilidad ba na makontra ako dahil sa paggamit ko ng demand letter na hindi legit. Ay, unang-una, Ang demand letter, hindi pwede naman kailangan Oo, abogado ang gumagawa ng yes, demand correct, letter. oo. So, lusot ka doon. Lusot ka doon. Kasi it just gives more weight. Parang mas natatakot ang mga tao kung ang demand letter may letterhead na ng abogado. But actually, a demand letter legally is not required to be written by a lawyer to be considered a valid demand letter. So, kahit na yung sulat kamay nga kahit na siya Yes. yung gumawa, okay lang. And with the with the e-commerce act, and with the everything else na nag-evolve na tayo, even an email demand letter is enough, 'di ba? So, yun ang natin diyan na pwede na 'yon, 'di ba? So, wag ka matatakot doon. Ngayon, ang advice ko na, huwag mo gagamitin yung abogadong 'yon sa pag nagkasuko na talaga. Oo, hindi diba? pala naman talaga tunay na abogado. Actually, my advice... Fake pala siya, fake. Ang my advice is that you can always check if a lawyer is actually... Saan dapat natin i-check? sa IBP. Saan yun? May website? They have an already online. Merong... Oo. Example. May Example lang. Actually, may app na ngayon, ang IBP. You Okay. download it and you just input the name of the... So, kunwari, Attorney PG Patricia Galang. Yan, Tapos yan. lalabas doon. Yes, pati may roll number. May rule number. Yes, may roll number. Anong roll number mo doon? 42232. Memorize mo. So, sabihin, pag sinabing 4, kasi sabi sa akin ni Danny Concepcion, parang 0 siya eh. Kasi Hindi, joke lang. the 42232 is actually, I am the 4,000, di ba? 42232. It's actually the number of Di, alam mo, lawyers. tinanong ko yan kay Danny Concepcion, promise. Sabi niya yung 00, parang si Jovita Salonga. Kasi yun yung mga unang mga abogado. Oo. Kasi, isabihin nun, luma. Ano yun, hindi ba yun talagang nagdadagdag lang? Hindi siya nagre-replace ng... Hindi, lumalaki lang yung number. Okay. So, pwede maging trillion yan, pero... Siyempre, siguro they'll revise it na lang accordingly. Parang sa UPID ngayon ako sa UP. Ako, 88. 10812. Lahat ng mga, actually, nakuha namin yan. Kung hindi ka UP graduate, kung hindi ko memorize yung student number. So, that's my student number. Pero, ngayon, okay. Tita G, anong student number mo? 682020. Grabe siya! Exactly. Grabe! That's the Direk, what is your number? 707. Memorize. Okay. And, the first two numbers is usually the year you entered. So ako, I entered 88. So 1988. So do the math kung ilang taon na ako. Pero okay. Itong nakakatawa dito, 'di ba? So kami 88. Pero ngayon yung mga bagong graduate, 4 na yung laging 2022. 20. So iniiba lang. Pero ibig sabihin... 4 na yung first numbers. So, pag yan ang number mo, forever mong number yan. Forever mong numbers. So, ganyan din sa abogado.
Forever mong yung number. 42232 is forever my roll number. Okay. Forever my roll number. So, doon mo makikita kung tunay na abogado, doon sa yeah, number at download doon sa meron IBP ng app. IBP app. Oo. And then, you can always check if the lawyer that you're talking to is Legit o hindi. is in the role of Okay. attorneys. And even that if that lawyer is compliant with MCLE, kasi ako I'm MCLE compliant. Okay. Now, ang question kanina is may utang daw sa kanya, hindi nagbabayad. Ituloy mo Okay. na sa kaso yan, depende kung kasi if the number of cell phone units below 1 million, contracts kasi 'di ba? So it's a civil case, pwede small claims yan. Small claims pag less than 1 million. Okay? Pagka may, punta ka lang doon, di na kailangan ng abogado, and then fill up ka lang ng form. Kasi ang small claims, civil claims lang yan. Okay. Anything, if there's a criminal transaction to it, then it's no longer small claims. Diba? But this one, they have a contract, they have so it's definitely a small claim. May utang sa'yo kasi ng cellphones. Pero mabilis lang yan. Mas mabilis yan kaysa sa regular codes. yes, Ha? yes. O, sige, eto na si Jade ng Quezon City. Magandang gabi sa'yo, Jade. Quezon City. Good evening. Jade? Jade? Hello? Hi, Jade. Good evening. Ano ang itatan mo kay Attorney PG? Hi, Attorney PG. Hi, Maria. Jade. Tatanong ko lang- Hello. Hello po. Tatanong ko lang po sana kasi ako may habol ako sa boss ko. Hindi wala namang problema. Ano yun? Medyo lakas mo ng Hindi konti. ko masyadong maintindihan. Hello? Yan, Yan. better. Okay, go. Working po kasi ako sa bagong boss ko as an executive assistant. Ngayon, may pinayagan, ang agree namin sa isang buwan is may 12K retainer ako, maliban pa sa daily rate. Tapos, ang tanong ko, kasi ang nangyari, hindi niya rin pinirmahan yung kontrata. Sabi niya, kasi sobrang busy niya, ganyan, or wala talagang time, kaya sabi niya na lang, sige, kung ano yung mag-start niya sa outbound this month, kung ano yung napag-usapan natin, which is yung may 12,000 retainer, tsaka daily rate. So, ngayon, pag sakali po bang hindi ako binayaran ng boss ko, makahabol po ba ako sa kanya kahit na hindi niya pinirmahan yung kontrata? Oo, pwede yan. Kung meron kang ibang prueba pa na he agreed to those rates. Anong prueba niya? Text messages. Meron ba kayong mga messages, emails man lang? May Okay email? Po. Wala po, verbal lang. Ako? Oh, mahirap. Pero, okay, how many, kung baga, yung sa retainer mo, ilang beses ka nang nabayaran? Ilang buwan na? Retainer po, nakasearch ko lang po, 1 month pa lang ako nabayaran ng retainer. Okay, Jade, ang advice ko sa'yo is that no matter how busy your boss is, make him sign. Isang beses ka palang nabayaran ng retainer at saka yung daily. Pero nabayaran ka nung una or totally wala? Nabayaran din po ako. Parang ang concern lang niya is parang wala pang pirme. So pwede siyang di mabayaran. Oo, parang kasi, okay, I understand kasi parang hindi, kasi retainer and daily rate, so it's like you're parang an independent contractor. Although technically you're an employee Diba? So it's like your salary Matrabaho mo? EA. Executive assistant. Oo, executive assistant. Bakit ganon? Executive assistant, bakit Pero may... retainer ang tawag niya, hindi payroll. Oo Hindi ka nga. naka-payroll? Hindi po. For example, a busy person kumuha ng executive assistant. So Di may ba racket lang yun pagka ganon? Oo nga. Kaya parang retainer. Although kasi, do you have your hours? Are you required? Kasi alam mo, the test of an employer-employee relationship is control and supervision. Does he control your hours and supervises you? The way you do things? Or, yun ang, the control test. Okay po. Okay, as in, yung ganun ba, meron bang control yung boss mo sa'yo about yung oras mo? May time in, time Pero- out ka ba? Okay. Wala Technically, kami yun. time. Demanding lang talaga sa time. Oo, so meron sa time. So I think you are technically an employee. Kahit nasabihin natin na retainer yan, actually that's your salary. You have a basic salary plus time.
Hindi, kasi minsan, eto lang nga, ewan ko kung anong term lang yung kay Jade, pero minsan kasi, pagka ang executive assistant, example lang pag sumusobra na yung sweldo, dahil ang ginagawa ng ibang employer para hindi na magbayad ng tax yung employee, ginagawa niya, sineseparate yung allowance, sineseparate yung It's a tax, diba? May ganun yan eh. It's a tax avoidance. Avoidance. It's not evasion, it's avoidance. No, avoidance lang. Kasi ginagawa rin yan sa gobyerno di ba? Yung ang baba ng basic salary. Pero maya't maya, meron kung anong allowance. Those allowances are not part of salary. So Kaya not siguro taxable. ganyan ang ginawa sa kanya. Pero technically, I think you're an employee So, why am I saying this, Jade? As an employee, then that contract, the signed contract is actually given less importance. Kasi you can be an employee without a written contract, employment contract. Yeah. So, as long as you can prove that yun ang usapan nyo, kahit na walang written contract na signed, and you have been, keep the proof of payments sa iyo magsimula ngayon at yung mga daily and keep that, and then in the meantime I suggest na kung okay naman kayo ng boss mo, isingit mo na, boss, pwede bang pakipirmahan na to? Kasi kailangan na ng HR. Oo. Ganon. Tapos hindi, kailangan na nanay ko. Ayan. Mga ganyan. Okay. But in the meantime, kung talagang busy, just keep all those receipts of payments and ganyan, kasi that will prove the amount of salary you're actually getting. But the moment na having an employment contract is not actually necessary or not necessary for, kasi ang dami naman na-hire na walang employment contract sa Pilipinas, At diba? saka hindi, pag regular employee ka naman, hindi ka naman humihingi minsan ng kontrata, yun na yun diba? At least you're not a probationary employee, dahil a probationary employee, kailangan may kontrata na may naka-ano, diba? Okay? Alright, thank you po. Thank you, Jade. Good luck sa pagpirma. Okay, sige. Tututukan mo siya dapat. Alam mo yung, hindi pa siya maalis, Sir Pirma. Ayan. Pag bago siya maalis, CCR lang siya, Sir Pirma. Siguro may inis na yun sa'yo, pipirmahan. Pipirmahan niya na yun. Ito na si Rose ng Quezon City, 29 years old. Magandang araw po. Humihingi lang po ako ng legal advice. May nirerentahan po akong bahay at may kontrata kami na nakasaad na bawal magpatira ng ibang tao. Paano po kung may madadagdag na titira sa bahay? Pwede ko bang i-terminate ang kontrata? At kung ipa-break po namin ang kontrata, may chance po ba na makuha namin ang security deposit namin? Ano pong pwede namin gawin para ma-claim ito kahit hindi pa natatapos ang kontrata? I think merong gusto siyang ipatira at hindi pwede doon sa landlord niya. Ano ba? Again, siya ba? Meron kami, siya lang umuupa Oo, nakasaad kasi daw doon na bawal siyang magpatira. Baka meron siyang boyfriend, meron siyang nanay na gusto niyang ipatira doon. Violation na ng kontrata niya yun. Kasi, diba, kung ganon, I'm sorry, kasi meron kayong kontrata on the number of occupants in the house, or kung ano man yung tinitirahan nyo. Let's say, for example, kung kwarto lang siya, di ba? Kung usually kung bed spacer or something, or you're just renting a room inside I could understand why the lessor would limit those who will live in that room, di ba? Ang takot niya, baka mamaya hindi isoli daw yung kanyang security deposit kung nalaman na may nakatira. A security deposit actually is for damages, di ba? Usually. Actually, i-check mo kung ano yung laman ng kontrata. Kasi it will govern the return of any amount. If there is a violation of the lease contract, usually the lease contract will also specify the return of the forfeiture of any amounts already given. Although normally, under a lease contract, a security deposit is returned to the lessee after deducting any cost if there is any damage or if there's any. But that's damage, physical damage. What if there's a violation? If there's a violation, usually it's cause for termination, and usually there's a forfeiture of the amounts already given. Everything. So Usually, the security deposit, it will depend on the terms of the contract. Ah. But usually, kung ako gumagawa ng kontrata, sinusulat mo yun? Sinusulat ko yun. Sana hindi siyang gumawa ng kontrata mo. What I suggest for
Sana So, hindi niya kinapi katulad ng kontrata ni Torny. Okay. Siyempre, you have to protect the ano. But the thing is, so I suggest to you is read your contract carefully, and because your contract is the law, a contract is the law between the parties concerned. So, Okay. Or if I were you, kausapin mo na lang yung lessor. Sabi mo kasi nanay ko, kasi tatay ko, pwede hubang dagdag bayad na lang. Oh, Pwede. ganon, Oo di ba? nga. Dagdag bayad, magkano hubang isang tao pa? it would have been different also if kunyari yung ibang titira, ikaw sinasublease mo. Wag, Iba naman yun. Oo, kasi Oo. it is not assumed that you can sublease a lease contract, diba? Okay. Unless talagang pumapayag yung lessor. Oo. So, pwede naman, alam mo, hindi naman kailangan laging demandahan. Pwede naman kinukuha yan ng paupo. Oo nga. Kung isa lang naman o dalawa, tapos malaki-laki naman yung kunyari kung... Pwede naman sila matulog na nakatayo. O maglalagay kayo, yung duyan, hamok. Isa sa taas, isa sa baba. Yun na nga. Di ba? Okay, sige. sige. Anyway, si Para-paraan Bea. lang yan, para-paraan. Ang galing pa naman natin dyan sa mga para-paraan na yan. Alam na. I know. Sige, 29 years old si Bea ng Rizal. Ang tanong niya, lagi kaming pinapapasok kahit may doctor's note ako for mental health rest. Ayaw kilalanin ng HR yung medical certificate ko. Pwede ba silang ma-penalize? Actually, under the expanded ng mental health, okay, certificates na yung for mental, kunyari, ganyan, di ba, yung mental health risk, should be accepted, but it will be, at nagli-leave ka, but it will be credited against your sick leaves. Okay, ang tanong ko ay ganito. Paano kung matanggal siya dahil sa mental health? I'm not saying na ito realidad ng buhay. Pero meron ng mental health law na parang bawal kang just to be discriminated or just to be terminated from employment just for the sake, unless it doesn't affect your work, bawal na yon. Hindi, ang tanong ko, because of mental health kasi, there are some reasons na siguro pala absent ka. Iba yon. Kaya nga, kunyari, kung mental health, they consider it now, ang ginawa lang ng mental health law na yan is Okay. that it recognizes mental health as a valid illness. A disease. A disease. That's why it can be accepted as a sickness that will be credited if your company has sick leaves. Hindi kaya maging ito, attorney? Ito Otherwise, usapang katotohanan lang Hindi kaya siya ma-discriminate na, ito pala may mental health, huwag na natin kukunin to, hanapan nyo na ng paraan to para makaalis to. Alam mo yung ganon? Pwede yan. Magkaso na lang siya sa DOLE. Okay. Okay. And again, Well, kung we're still in the, admittedly, ang Pilipinas, we're still hindi pa tayo masyado nagkakaroon ng ganyan. Ngayon pa lang ata because of Emma. Oo nga, di ba? Oo. Infancy stage of trying to recognize it as a valid medical reason, Disease, oo. di ba? Kasi actually ako admittedly, isa ako sa mga nahihirapan dyan kasi nga, di ba, when we were parang hindi pa sa vocabulary natin wala pang ganun nung unang panahon. Hindi kasi dati, pag sinasabi mong mental health, sira ulo ka kaagad. Oo. Hindi naman totoo. Actually, Diba? ang sa mga abogado, isa yan sa mga naging problema. Sa annulment. Oo. Let's say, psychological incapacity. Yun, dalawa silang sira ulo. Ang Hindi, joke. daming mga, Okay. ang dami naming nakakausap ng mga kliyente na medyo hesitant. Talagang hesitant na mag-file based on that because alam mo, ang dahilan nila, attorney, ayokong masabi. Hindi naman ako sira Hindi ako ulo. sira ulo. Oo, totoo yan. Oo. Parang sinasabi na, hindi, ang ibig sabihin ng psychological, so there's that stigma, really. There's that stigma, really. Meron ding ignorance na kaakibat. Yeah, so I hope naman na the way we are progressing, ako naniniwala ako meron talaga Ito lang ang Meron gusto talagang kong parang itanong sa ko sa'yo, mental health, attorney. Ang mental health issues kasi, pwede kang magkaroon, pwedeng namana mo, or pwedeng ma-develop mo lang. Tama ba ako dun? I think so. No? Yes, I think. Kasi para merong chemical imbalance, merong trauma-induced. Yes. Merong hereditary Merong daw. hereditary, oo. Merong so, hereditary. in whatever way na may ganyang klaseng sitwasyon at napag-usapan na natin yung sinasabing psychological incapacity. So, iba ba ang psychological incapacity sa mental health?
Iba. Kasi ngayon with the recent Andal versus Andal, that's a recent Supreme Court decision a few years back, it now clarified that psychological incapacity is a legal concept, not a medical concept. Kasi ang medical concept, kailangan gamutin. Ito, yung psychological, kasi pwedeng dun sa isang tao ka lang nagkakaroon ng problema di ba? The way it's defined. Yung, pwede kang, kunwari, sa'yo lang ako may problema dahil asawa kita. Yes, oo. Sa iba, pag nag-asawa ko, hindi ibig sabihin na magkakaroon ako ng problema sa kanya. So, yun ang psychological incapacity. That's the way it is actually defined okay. in the law. Oo. Pero anong nangyayari, prior to the recent Supreme Court case, pag ikaw ay nag-file ng annulment under Article 36, kailangan mo ng psychiatric, magpe-present ka pa ng psychiatrist who will attest to a specific medical, psychological concern or magandang either pag-usapan narcissist or something. But now with this, hindi kailangan. Alam mo, mas magandang pag-usapan yan na mas malalim sa mga susunod na pagkakataon. At the end of the day, I prefer divorce. Kasi ang hirap Para mas madali. Kasi kailangan mo tumambling-tumbling talaga for Totoo this yan. one. When the simple fact is you're not good for each other, you'd prefer, and True. it's no longer workable. And You set each other free. It's not something that is psychological or anything. It's that you're not a good fit. Yeah. So May mismatch. yes, so I prefer that. Okay. Let's call it a spade a spade. Okay. Ito naman yung kaninang nagsabi sa atin ng mental health. Of course, we have the right na magpagamot. We have the right na magpahinga kung kinakailangan. Kung hindi na talaga suitable sa iyo yung trabaho na yan at nadadagdagan ng stress mo, magpahinga ka, you seek doctor's advice. Yes. You seek, of course, your friends, yung strength mo, yung family mo, 'di ba? Para at least nabuboost yung iyong mental health. Yes. Yan. And dun sa HR, okay, pero naman mga requirements naman kasi that mental health certificate must be certified, must be made by a licensed psychologist or a licensed psychiatrist. Correct. So, na current sa PRC. So, ako naman, tingin ko, HR, baka naman, kung ang mental health certificate mo ay galing sa isang GP or general practitioner, hindi talaga tatanggapin yan. Yun siguro magandang sabihin din ng HR. Hindi naman kasi lahat ng HR talagang HR eh. Alam mo ibig ko sabihin, minsan hindi akma yung trabaho dun sa tao. Dapat alam nila. Pero kunyari kung it's made by, let's say, a pediatrician who certified. Syempre naman. Kaya nakalagay sa batas na as mental health certificate to be acceptable must be, of course, made by a mental health professional. So, a psychiatrist, a psychologist, or even minsan na licensed therapist, pwede na rin. Ayan. Well, anyway, ang dami natin dapat na pag-usapan mga friends pero okay lang dahil marami pa naman tayong mga pagkakataon. Muli, 7 to 7:30 in the evening sa Signal 101, sa Facebook at sa YouTube. Araw-arawin niyo po kaming panoorin. Ako po yung Mare ng Bayan. I'd like to say hi to my Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Mare ng Bayan, Mare Yap. At ako, ang inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po. Bye-bye. God bless you all.